know your divine blueprint, know the surrounding energies around you, and align yourself into it. Naman with Theta Healing, with holistic healing, I'm using it to have a more positive outlook in life. If you anchor yourself to specific spirituality, to specific practice, kahit nasa industry ka, mas magiging mas magiging positive ka, mas magiging better person. So, nung natuto ko magpilita, we were taught how to read, how to scan a person in the most loving way with good intentions. Kasi when you scan and read the person with good intentions, lahat yan lalabas. Lahat ng mga pangit lalabas. Pero ang maganda pag nakakita mo yung pangit meron siyang solusyon na ibibigay din sa iyo. Para yun ang sasabihin mo dun sa tao. So yun. Hello everyone! Good day to all of you, and this is another episode of my interview for the Filipino people na nagpunta sa holistic from working into a normal work and to the passion, meron siyang passion, and at the same time, ini-incorporate niya ito sa kanyang ginagawa in everyday life. I am Rhoda Soriano, and this is our first episode for a numerologist. So I have a guest, siya na ang magbibigay sa inyo ng brief introduction about himself, and we will deep dive kung ano yung mga hilig niya at mga kanyang mga pinag-aralan and kanyang passion and whatever he's doing here in Dubai. So, AJ, your floor. Hi guys, this is AJ from AJ Tarot Reading and Numerology. So, basically yung mga holistic practice na pinapractice ko is first yung tarot reading, of course. Parang siya yung parang pinaka-entry ko sa spiritual world. And then after that, nag-aral ko ng numerology. Gusto kong maging unique. Basically, kasi ang dami ng common na yung practice ng astrology, common na yung practice ng tarot, ganyan na. So, nag-isip ako, ano kaya yung pinakamaganda na incorporate ko sa practice ko para maging unique, para maging kakaiba. So, doon ko nakilala si numerology. And then, after that, nakilala ko to si Miss Roda. Siya yung naging teacher ko ng Theta Healing. Yan. Kaya, Yes. doon kami nagkakilala. Doon kami nagkakonnect. Yeah. Mhm. So, AJ, Mm. 'di ba for the viewers to know, andito tayo ngayon sa Dubai and we met here in Dubai, right? Mm-mm. It will be a question and answer portions kasi gusto nung nating malaman how you transformed into this energy healing modality and paano yung naging passion mo. Ang question ko is, what inspired you to pursue your career sa numerology? And then, along the side, nag-aral ka ng Theta Healing. Ano yung inspiration mo na nagbigay sa'yo? Basically, sa yung spiritual journey ko, nagsimula lang yun dahil curious ako. Wala siyang ibang reason na nagkaroon ako ng big problem. Wala. Mm. Curious lang talaga ako. So nagsimula siya sa tarot way back 2014. So yung relationship ko sa tarot is on and off, Mm. right? Tapos along the way, dun sa isang platform, meron akong mga friends doon. Apat kami. Yung dalawa is into traditional Filipino practice, Mm. Filipino spiritual practice. Tapos yung isa naman, he's into Reiki. The same time, all of us are into tarot as well. Yung isa naman into Wicca. Tapos sabi ko, paano ako magiging different? And at the same time, anong maidadagdag ako sa practice ko? Tapos Hmm. naisip ko nun, numerology. Yan. Oh, kasi wala So, pang gana ang ng ginawa ko, numerology, 'no? Walang oo, gaano, 'no? wala. Mm. Tapos, parang intimidated sila kasi numbers eh. Pero napaka ano lang pala niya, napakadali lang niya. Mm. At the same time, yun, ang ginawa ko, bumili ako ng mga books. Yan. Tapos, yung mga books na nabasa ko, na-discover ko na yung mga author nila, meron silang mga courses. Yan. So, Nice. ginawa ko, tinake ko siya, naghanap rin ako ng courses online. Ang ginawa ko noon, nag-take ako ng isang basic na course, right? Yung level 1 niya. Tapos nag-take ulit ako, bali tatlong basic siya. Hmm. Tapos,
isang intermediate, tapos walang advance. So, naghanap ako medyo nahihirapan ako maghanap ng advance. Tapos Okay. ang ginawa ko is, yung mga natutunan ko doon, ginawa ko siyang course. Okay. Nice. Tapos yun, nagsimula akong magturo ng numerology. Mm. Yan. Pythagorean numerology, unti-unti. Marami akong mga naging estudyante, naka-4 na batches na ako. Nice, ang Yan, galing. tuloy-tuloy. Pero ngayon kasi, iniba ko na yung approach ko. Hindi na ako nag-organize ng class, tapos magtitake lang ng students, di ba? Okay. Pag may interesado, tapos nakita kong interesado talaga siyang matuto, Mm. pwede silang magpaturo sa akin. Yan, pwede kami mag one-on-one kasi nalaman ko na mas effective pag mas onti yung class. Kasi dati Yeah. nagkaroon ako ng class ng mga So mas na lima-lima. oo, mas Pati ka, natututukan mo pati ka 'no? ikaw, di ba? Mm. Oo. Limited. Yeah, mas Hindi naman natin natututukan. kumbaga hindi naman natin nililimit. It's just that we need parang quality. Lahat naman ng nag-enroll sa akin ng numerology, I felt na interested talaga sila sa numerology. Oo, Is nag-enroll ako interested sa'yo silang eh. malaman. Mm. Kaso nga lang, kasi may iba't ibang reason yung mga student eh. Yung Mm. iba is talagang interested lang sila. Yeah. Yung iba naman gusto nilang incorporate sa practice nila. Natutunan ko na yung mga tao na gustong i-incorporate, yung mga students na gusto nilang incorporate talaga yun sa practice nila, mas gusto nilang tutok sa kanila. Doon ko naisip na hindi na ako magmamaraming class. Yung mga gustong matuto, na Mhm. curious lang sila, they can read books about it. Okay. Sa nakita ko, bibihira talaga ang Pilipinong nagpa-practice ng numerology. Bibihira talaga. Mm. And siguro kung nagbabasa na sila, tas interested sila, I can, consult them kung tama ba yung ginagawa nila. Pero yung Mm. actual course, siguro, kahit ready na sila magbayad, kasi kilala mo ko, Miss Roda, di ba? Oo. Uh, the way akong kumuha ng clients, kahit sa reading, kahit sa theta healing, napaka strict ko dyan. Yes. Kahit may pambayad ka na, if ang reason mo lang is curious ka lang, hindi ko siya Mm. kinukuha. Diba? Ganun rin ako sa students. So, kung nagbabasa ka na ng mga books, diba? Mm. Or possibly nagtitake ka na ng courses, Yes. yan. Magandang, pwede kang lumapit sa akin, mag-consult. Wala siyang bayad. Okay. Ito ba yung tamang approach? Ito ba yung tamang binabasa ko? Consultation lang. Pero Okay. yung Very actual nice. course, pag nakita ko sa student na gusto ko tong incorporate sa practice ko, Oo. I wanna be better dito Oo. sa ano, yan. Oh, Yan. Doon tayo oo, mag-aral. ito yung second question. Oh, how do you balance your passion for energy healing like numerology or theta healing with the demands of working in your, kasi di ba nasa event company ka? So how do you balance your life? Kasi working abroad is different from staying in the Philippines. Eh ngayon, how do you balance your life? So basically, when it comes to numerology, paano ko siya ini-incorporate sa work? Let's say for example, yung 2024 ko according to numerology, ano siya? Bale, magiging dynamic siya. Mm. Okay? So, mas magiging hindi naman stressful. Of course, may mga challenges, may mga month na challenging, may mga day na challenging. So, pag alam ko na itong day na to is medyo inauspicious siya, Oo. okay, for certain things, ang ginagawa ko is mas pinupukpok ko yung trabaho ngayon. Okay? Pag alam Mm. ko na, okay, this day is good for, at least according to numerology, this day is good for planning, good for Mm-mm. research, then I'll focus more on planning. Pag if Okay. this day is, yeah, if this day is good for signing contracts, yung mga clients ko ngayon, doon ko Oo, sila oo. hinahabol sa contracts. So far, so good. Okay naman siya. I mean, naka-align na, kasi yun ang ano eh, yun yung parang pinaka main point ng numerology. Know Oo. your divine blueprint. Know the surrounding energies around you and align yourself into it. Parang ano lang yan eh, 'di ba yung maliit na car, you can drive it Yes. in the desert. Yes. It will still work pero may difficulty. Pero pag yung Yeah. 4x4 or yung mga malalaking truck, 'di ba? Pag dinrive mo sila sa desert, mas smooth sailing sila. Yeah. So, you align yourself with the numbers. And at the same time naman with theta healing, with holistic healing, I'm using it to have a more positive outlook in life. Meron akong Mm. katrabaho, sabi niya sa akin, Justin, kasi Justin yung second name ko. Mm. And yun yung ginagamit ko sa office. Sabi niya, Justin, I know about your problems. You shared some of it with me.
And I know how stressful the work is. Pero, tapos sabi niya, but I cannot understand why you're still positive, why you're still happy, why can you still smile, Yeah. right? And you're managing your problems really well. Mm, Ano ko mm, sa kanya? Because I practice certain things. If you anchor yourself to specific spirituality, to mm. specific practice, kahit kahit nasang industry ka, mas magiging positive ka, mas magiging better person ka. Yeah, and smooth, 'di ba? Yan. Smooth ang dating 'pag Mm. gano'n. So in other words, you're benefiting from the things you learn when it comes to your work and in Mm. your daily life. So nagagamit mo na siya ngayon. Lahat ng mga Of natutunan course. mo, nagagamit mo na siya ngayon, right? So that's the Mm, time, of that's course. the thing like you alam mo nang i-balance. So yan kasi yung ibang Mm. practice ng iba eh, na bakit daw kapag pumasok sila sa spirituality, biglang Mm. naghihirap sila, may something, may ganon. Which is, See guys, ganito kasi yan. Pag-enter nyo sa magic, okay, pag-enter nyo sa magic, pag-enter nyo sa mga yeah, holistic practice, kahit astrology pa yan, numerology, or kahit nga meron nga yung mga nagda-dice reading eh. Diba? Yung mga talaga? nagbo-bone reading. Oo. Oo, meron mga ganun. I know some people. You can guess them as well, diba? You can invite them as Oo, well as yeah, a yeah, guest. yeah. Ah, ganito kasi yan, guys. Pag enter niyo ng spirituality, from mundane to spirituality, mag-iiba talaga yung perspective niyo Yes. sa world. There are, kaya nga sinasabi ko, pag may nanghihingi sa akin ng payo, paano ako mag-enter sa spirituality? Ang sinasabi ko agad is first, prepare yourself, have Mm, space for healing, have space for mm. grounding, and then number two is that please understand that there are certain things that you will feel twice as much, right? You will feel love stronger, yung mga certain human emotions as well, mas mafe-feel mo silang times two kasi ma-open ka, 'di ba? Ma-open yung spiritual Yeah. senses mo. Mas magiging sensitive ka. Kaya para nagiging mahirap siya. Okay? The key You to were, that is to oo. anchor yourself to specific practice Mm-mm. para mas maging maayos siya, mabalance mo siya. And doon magsisimula yung true maturity sa practice, yung true maturity ng magic. True. Pag Yeah. yung mga natutunan mo, na-apply mo na sila practically. Actually, ako rin. Kaya ako nag-aral ng Theta Healing to practice it in my reality. Kumbaga, in my life. Mm-mm. Paano ko mapapabago yung buhay ko using yung practice ko. Kasi yun yung pinaka-purpose natin eh, di ba? Why did you learn how to do the numerology? Para malaman mo yung life path kung kailan yung time na, bakit ako nag-aral ng Mm. Theta Healing? Para malaman ko kung paano ko tanggalin yung mga limiting belief ko. Kung paano ko Mm. i-shift yung energy na hindi dapat ito, ano yung natututunan natin na hindi dapat, Mm. parang, kumbaga, from pain, ano yung natututunan natin sa pain na binibigyan tayo ng strength or something, right? So yun yung isa. Ngayon, Mm. meron akong follow-up question. For the viewers who are new to these things, how would you describe yung mga bago na nag-aaral ng mga ganito? Ano yung ma-advise mo sa kanila para dumali? Parang para dumali yung pinagdadaanan nila. Ano yun? Kasi 'di ba maraming nag-aaral na ang hirap nito tapos kailangan meron tayong quote and quote na parang dark night of the soul. Dadaan daw muna sila doon. Yung mga belief, ano yung ma-advise mo sa kanila? Ma-advise ko sa kanila dun sa mga para dumali. So, when you say dark night of the soul, Hmm. yung pagkakaintindi natin dyan is yung mga bigla silang nahirapan sa life, bigla Mm-mm. lumabas yung mga challenges, di ba? Mm-mm. Yeah. Yan yun, di ba? Ang ma-advise ko sa kanila, again, anchor yourself to specific spirituality, okay, Mm. whatever that is. And I hope that side of spirituality is for your best and highest good. Mm. Okay? It doesn't have to be theta healing, it doesn't have to be Reiki, it doesn't have to be numerology or whatever Yes. practice it is. It can be any practice. Okay, kasi magkakaiba tayo ng journey. Anchor yourself into that and believe in that. Mm. Kasi the fact na you entered this side of spirituality, you believe in it as well. It's just that along the way kasi ang dami kong nakikita na Mm. pagpasok nila ng spirituality, kung ano-ano yung nakikita nila, kung ano-ano yung nafe-feel nila. True. And at the same time,
along the way, kasama sa journey na dinadoubt nila yung sarili nila. Tapos tinatanong nila, bakit ako andito? Na-open yung senses mo. Yung mga bagay na hindi mo alam na possible before is possible pala. Tapos bigla kang magda-doubt sa sarili mo. Magkakaroon ka ng strong inner conflict. Hmm, Now, yung mga challenges na normal, dati na normal, tapos biglang papasok dahil nga mas open ka na feel mo sila twice as much. yeah, Okay, mas nagiging mahirap siya sa'yo. So para hindi siya mahirap sa'yo, mag-anchor mo yung sarili mo, magkaroon ka ng space for healing, and at the same time, yung belief na dark night of the soul na you have to go through dark night of the soul. Kasi sa atin, from this is guys, this is from Theta Healing perspective. Okay? Hindi mo na kailangan dumaan sa dark night of the soul in yes. order for you to know certain things sa spirituality. You don't kasi we believe na yung creator is always giving, diba? And hindi niya gustong mahirapan ka. Mm, mm, Okay? Para mag-heal ka. Hindi mahirap ang healing. Mahirap mag-start ng healing. Yung first step, yes. yeah, Pero once you're there and you embrace it, magtutuloy-tuloy siya. Whatever problems. Kasi I personally, hindi kami perfect. Di ba? Hindi kami perfect. But we are managing it better because we believe dun sa practice namin. yeah, So believe in your practice and always have space for healing and yep, grounding. true, true. Okay. So eto another question. What role does numerology play in healing people understand their life path or challenges? Mag-share ka ng example. Ano yung role? What role does numerology play in healing other people? Pag halimbawa, nagbibigay ka ng something life path, ano yung nabibigay mo? Ano yung parang Okay, meaning nun sa kanila? kung meron akong client at one point, no? Sabi niya sa akin, after niya graduate ng college sa Philippines, no? Nagpa-read siya. Noong Mm. mga ano pa yun, 90s pa yun or early 20s siya Okay. nagpa-read. Tapos sabi daw ng reader sa kanya, cards yung reading. Sabi niya sa akin, sabi nung reader, hindi daw ako para sa nursing. Eh, kakagraduate mo pa lang. Di ba? And and yung tao na yun, gusto talaga niya yung nursing. Mm. Gusto Mm. talaga niya yung nursing. And then after that, hindi niya na pinursu. Nag-ano siya, Mm. nag-corpo siya. Oo, naapektuhan Talaga? siya sa reading kasi oo, kasi may mga tao nga, guys, may mga tao na super naapektuhan sa reading. Kaya pag magre-read kayo, tandaan niyo sa reading, walang set in stone. Okay? It's not written in stones, Support lang siya. no? Yeah, support lang siya. Hindi siya yung magdidikta ng life mo. Free will is king. Yan. Tapos, after many years, napunta siya sa US. Yeah. Tapos dahil passion niya yung pag-nursing, parang ganun ata nung pagkukuha ka ng license, parang mag-aaral ka ulit Mm-mm. or mag-exam ka Oo. ulit. Ganun, something like that. So, magpaparead siya sa akin. Taro yung ginamit namin. Sabi niya Mm. sa akin, tama ba tong ginagawa ko na after ilang years ipupursue ko Mm. ulit Mm-mm. yung nursing kasi naging ano siya, naging reoccurring dream siya na Yeah. parang her soul is not at peace kasi hindi niya na-follow yung dream niya. Sabi ko, sino nagsabi sa'yo niyan? Ganyan, ganyan. So, nagkwento siya na gano'n nga pagka-graduate niya, yun na hindi daw siya para sa nursing, mag-corporate daw siya. Yan. Oh. Tapos, nag-reading naman ng cards. Sabi ko, okay, okay si cards. Sabi ko, nakikita ko na yung exam mo. Na parang, maipapasa mo siya. Um, Malaking chance na maipapasa mo siya kasi because of your dedication, because of this and that. Tapos, na-curious ako, sinilip ko yung chart niya. Nung pagkasilip ko sa chart niya, yung mga numbers sa chart niya, yung nasa core chart niya, puro into one-on-one healing, like healing the Mm. collective, puro ganun. Okay. So basically, according to her chart, naka-align siya doon sa dream niya maging nurse. Diba? So Ooh. in-explain ko sa kanya, ganito ganyan, ganito ganyan. Tapos after nun, alam mo yung strange ecstasy na 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 naibigay nun sa client na I'm following my dream. I was doubting, Wow. okay, because of the reading that happened many years ago. But now I know that I'm for this according to my divine blueprint. Kasi in numerology, we believe that your soul chooses your path for you, and Okay. we can map it using your numerology chart. Yeah. Diba? Yeah. And yung chart
And yung chart mo, hindi siya nagbabago, hindi siya nagsisinungaling. Diba? So, according to your chart, this is, meron kang ganito. Kaya yung dream niya kahit ilang years na, naiisip niya pa rin, napunta na siya ng ibang bansa, ginugusto niya pa rin. Oo, Diba? yun Kasi yun ganun, talaga, 'di ba? kasi ganun yan. Kasi yun yung talaga Mm-mm. dadalhin at dadalhin ka sa path na yun, kahit anong iwas mo idadala ka talaga dun kapag yun yung blueprint mo talaga, 'di ba? Mm-mm. Kaya, guys, tatandaan nyo, tip lang as a reader, walang sasabihin yung cards na set in Mm. stone. Yung numerology, although may divine blueprint ka, may free will ka pa rin. Kasi yun yung Yes. greatest gift ni Creator, free will. Free Diba? agency, free Meron tayo will. nun. Ano ang kaibahan ng tarot reading sa numerology? Ano yung kaibahan ng mga nagbabasa, yung reading, mga tarot reading Mm. sa pag binigyan mo sila ng numerology? Ano yung kakaibahan niya? So basically kasi yung kaibahan niya, si tarot reading kasi, ang pagkakaintindi ko kay tarot, is ang binabasa niya is yung best possible outcome according to your actions. Okay. Diba? According Mm-mm. to your actions. Yung numerology, okay, Mm-mm. you are somehow destined to fulfill your chart, Oh. whatever it is, okay? But tatandaan nyo, iba ang destiny sa future. Ang destiny, let's say for example, yung numbers na to, ang specific lesson niya is healthy boundaries. You learn Mm. about Mm. boundaries in this Mm. lifetime. So, in this lifetime, you will learn the lessons of boundaries. You'll learn the lessons of love, taking care of family. Yan. Mm. Kahit anong mangyari sa lifetime mo na to, matututunan mo siya. You'll learn healing, okay, Mm. whatever form it is. Hindi mo kailangan mag-doktor, hindi mo Mm. kailangan maging katulad namin, but you'll understand healing. You're kind of destined to know those things, those virtues, di Mm. ba? Those lessons. But along the way, meron tayong mga future na iba-iba yung itsura niya True. based dun sa actions mo, True. 'di ba? Oo. Say for example, katulad ni Ate Girl, she's destined for healing, to learn boundaries. Pero yung future niya going through her destiny na iba Oo. Tama. dahil because of a specific reading. So ang future may timeline. Oo. Ang destiny, you're destined to arrive there. Parang siya yung dulo ng bus stop. Oo. Ganon. Diba? Pero along the way, ang bus pwede siyang Oo. May mga journey, magre-route. iba-ibang journey, iba-ibang ano. So, Okay. so that's also the difference between destiny and future. Future, Yeah. may timelines, steps na Mm. iba. Pero your destiny, you're destined to arrive there. You're destined to Tama. learn. Okay? Mm. What's the most rewarding part of helping others heal and transform through your energy work? Maybe numerology or theta healing. Ano yung rewarding part? Rewarding part kasi nun is, especially, tayo kasi mga reader, no, ang nag-reach out sa atin yung mga client through Facebook, through Instagram, di Oo. ba? Through Tapos they TikTok, follow you ganyan. follow them. Oo, through TikTok, they follow you follow them. So, somehow, nagkakaroon ka ng update sa life. Di Mm. ba? Yung pinaka rewarding part niya is pag nakita mo na yung person from a very bad situation, naging Mm. okay yung life niya. And at the same time, naging okay rin yung life nung ng mga nakapaligid sa kanya. Di ba? Kasi True. isang tao lang yung binasahan mo, pero yung the ecology of it, marami siyang naapektuhan. Parang naging endless strings of positive things na siya because of the one Mm. person na na-heal. So, napaka-rewarding nun. Diba? Kaya nga masyado akong careful sa mga reading. Diba? True. Kung napapansin mo, kasi we know each other personally. We interact almost on a daily basis, di ba? Yeah. Kaya ako masyadong careful, masyado ako mapili. Hindi ako tumatanggap ng mga certain questions na for me, not tarot worthy. Kasi may mga question na iti-text ba ako ng ate ko sa padala niya. Yan, may mga ganyan. Tapos willing sila magbayad ng willing sila magbayad ng rate ko Mm, mm, mm. para lang specific question. Ay, nasa isip-isip ko, kinakausap ko naman na maayos na i-text mo na lang yung ate mo, sasayangin Mm. mo lang yung pera mo, di ba? Correct. Oo. Correct. And also, kahit naman na alam ko na I will also not give free reading kasi yung time rin natin, di ba? And yung courses, yung Theta Healing, alam ko magkano. Grabe, 'di ba? Grabe. And then the Oo. knowledge that we acquire when we learn those
modalities, yung mga practice, yung mga theta healing, yung numerology, which nung nag-enroll din ako sa'yo, sabi ko, shucks, ganito para karami kailangan ko malaman sa numerology. Akala ko, kasi ang alam ko lang, kaya ako nag-take ako ng course na tarot reading. Although I can read without Mm, them, you know? Yung numerology, mm, talagang gusto ko yung kasi parang part of Akashic Records yun eh. Kaya nung nag-take ako sa'yo ng numerology, sabi ko, shucks, ang dami ko palang kailangan pag-aralan din dito. Eh, numbers pa. Sabi ko, numbers! Sabi ko, pero sabi ko, ang Nashock galing ka na. ba? Oo, hindi na siya ako. Tsaka yung lalo na yung chart. Yung magcha-chart ka ng Oo. life mo. Sabi ko, Oo. paano niya nagagawa to? Alam mo yung, kung kayo nagtatanong kayo sa akin na paano mo nagawa yan, Miss Roda, yung tita niya. Ako, nagtatanong ako, paano mo nagagawa to? Tapos, paano ka nakakagaya? Parang nakaka-amaze na, di ba, we will be led to kung ano talaga yung gusto mo. Kaya nga, 'di ba iba-iba yung journey natin. Kaya kung like us, meron ngayon may grupo na tayo na iba-iba tayo, iba-iba. Which is nakakatuwa Mm, kasi hindi hindi ito form ng competition, parang collaboration na, oh sige, hindi mo eto yung mabibigay ko sa kanya on my modality, eto naman yung mabibigay mo sa kanya about numerology. Kaya yun yung mm, nakakatuwa na nakita ko one form of rewarding is you will know also the people na hinihil mo, pati yung mga tao na nakapaligid sa kanya, di mm, ba? Yun yung isang mm, magandang reward para sa atin. How do you see the mm. future of holistic healing practices, especially in the fast-paced city ng Dubai? And if you are going to compare it to Philippines? Nakikita ko kasi dito, I'm not against yung sa mga practitioners ng Philippines, pero since nag-start ako mag-practice up until now, marami akong nakilalang practitioners na Mm. along the way, some of them they lost themselves, kahit Mm. yung mga tinatawag nating nadilulo na. Yeah. Yan. Meron, meron mga ganun. Oh, Nakakain sila nung parang power na yun or something. How do you see mm, that? oo, parang nakakain sila ng power na yun. Pero dito naman sa Dubai, ang nakita ko kasi dito, practitioners dito, all in sila. Kasi nakita mo yung mga ano dito ba, mga holistic center dito, Yes. yung mga courses, magkano, tapos yung mga teachers from different, parts of the world, 'di ba? May Yeah. mga Filipino, may Indian, may American, may mga Arabs, 'di ba? Mm. So, yung mga dito, yung mga nag-enter ng spirituality dito, somehow they have this certain maturity na bale parang nakita ko dito yung mga nagsisimula dito mas mature tapos mas all in sila and they really embrace it. So, yung future, although mas open sa Pilipinas, okay, and napakaganda, alam mo, naiinggit nga ako sa mga Pilipino kasi Filipino sa Philippines kasi nakikita ko ang daming event. Samantalang dito, parang hindi hindi ka naman nagtatago, 'di ba? Pero mas sari-sarili, 'di ba? Sige, Nakikita isasama ko. na kita para Yung lumabas ka na. Isasama na kita hindi, para lumabas ka na. oo, nakikita ko na maganda yung future dito, pero mas slow siya. Pero mas magiging maganda siya pag nag-start na talaga siyang dumami. Correct. Saka, dito ako na surprise yung mga Indian pala dito. Meron silang yung iba sa kanila, yung family nila meron talagang sariling astrologer, sariling True. Oo, healer, oo. sariling numerologist, Mm-mm. ganun. Nakakagulat, 'di ba? Tapos magugulat ka dito, naka-ano sila, naka pang corporate, naka-suit and tie, pero holistic practitioner pala, 'di Yes. ba? Tapos Yes. yung iba pala dedicated sa certain type of meditation, certain type of Yeah. yoga, tapos may mga community pala. So, Mm-mm. napaka late sila nag-start pero napaka-mature na ng mindset nila. So when they started, gusto talaga nila, they decided without hesitation na I'll do this, I'll embrace this, this will become part of my life to make me better. True. Versus yung may mga practitioner ako nakita sa Philippines na I'll do this, okay, to some of them is to gain money. Pero hindi lahat There's a lot of amazing practitioners in the Philippines. Yes. And very open yung ano doon, yung doon. Napakaganda niyan, napaka-mature na rin niya. It's just that
Meron lang talaga na kailangan ng guidance. Mas parang sa akin, mas maraming may kailangan ng guidance doon Sa kaysa dito. Philippines, oo. Sa Philippines. Ako, i-share ko ha, kasi ako dito ako natuto lahat ng holistic thing, yung mga energy. Mm-mm. So in Philippines, ang alam ko lang doon, nakakita ako. Tapos wala nagturo Mm-mm. sa akin doon kasi syempre, sobrang, ano eh, parang religion-based tayo eh. So more on traditional Mm-mm. something. So nung pagdating ko dito ako natuwa kasi they are embracing the spiritual aspect of different kind Mm-mm. of practices. Tapos dito, nung na open up ako sa mga wellness center, nakakapag-practice ako in other holistic center. Doon ko nakikita na, oh my God, kailangan ng Filipino kasi walang ibang Pilipino na nakikilala ako, kundi ako lang. Kaya nagdadasal ako na, Diyos ko, bigyan mo naman ako ng kasama mga Pilipino. And when I did the Theta Healing, ako lang yung nag-iisang Pinoy na nandito. For me lang, no, gusto ko i-uplift yung Filipino culture kasi 'di ba from our lineage naman, talagang mga babaylan, manggagamot, 'di ba? Ganyan yung Pilipino noon eh. Sabi ko nasa na yung heritage na yun. Yun lang yung nakita ko na pag i-compare ko yung Philippines sa Dubai when it comes to holistic practices, mas mature dito, tama ka, mas mature dito. And doon parang baby pa na yung iba parang feeling nila mature na sila pero kailangan pa nilang i-nurture ng konti para mapunta Mm-mm. sila sa destination nila kasi yung journey nila bumabaliko minsan. And I'm happy kasi nakilala kita na merong isang numerologist na Pilipino pala na totoo. Kasi nung dati nun, pag tumitingin ako numero, ang alam ko lang mga Indians, Vastu, mga ganon. Yun lang alam ko. Sabi ko, wala bang ibang numerology na makikilala ko. Kaya nung nakita kita na ano ko, sabi ko, pag-aaralan ko to. Para meron akong insight kung ano ba yung Mm-mm. kakaibahan ng iba't ibang modality. Tapos nasakta. Oo, hindi nga. Sabi ko nga, grabe yung pinag-aaralan ng numerology. Ganito pala to. Ang dami mo palang i-memorize na ganito. Although talaga siya, para sa akin kasi pag sinabing math, technical. This is another question, last question. What advice would you give to someone who wants to explore or start a journey to numerology or theta healing? Ano yung may advice mo sa kanila? So, sa numerology, ang pinakamagandang, kasi there's a lot of, there's different types of numerology. Diba? Pero ang pinakamaganda kasing entry ng numerology is for you to learn yung Pythagorean numerology. That's what you're teaching, di Why? ba, Kasi, Pythagorean? Yan yung tiniteach mo. Oo. yes, yes. I also practice Chaldean numerology, but yung Pythagorean, bakit Pythagorean numerology? Number one, it's because pag nag-search ka sa internet ng meaning ng mga numbers, malamang sa malamang, yung makukuha mong meaning nun is yung Pythagorean numerology meaning niya or very close to it. Okay, number Oh. one. Number two is because siya yung type ng numerology na may napakaraming resources. Mm. Mhm. Yan. Yes, marami kang another thing is that siya yung pinaka less challenging na part na type ng numerology. Less Okay, so challenging pa maganda yan. siyang maging entry. Challenging nga Oo, sa less akin eh. challenge. Pero less challenging siya. To be honest, pag tinignan mo ibang forms, siya yung pinaka less challenging. Mm-mm. And then, yun, so pag na-master mo siya, mas madali mong pag-aralan yung ibang form ng numerology. Kasi yung ibang form ng numerology, parang siya yung tatay. Ganon. Mm. Parang siya yung tatay. Now I get it. Katulad nung oo. Now, sa Theta Healing naman, if you want to start the journey nung Theta Healing, ang marirecommend ko sa inyo is, of course, you can read books about it. Diba? Sa Theta Healing, you can buy and read books about it. But for someone na nakapag-take na ng course, ang na-realize ko is that yung book, 30% lang kahit basahin mo siya, 30% lang nung true essence ng Theta Healing yung Yeah. maiintindihan mo. You can practice it, you can grow from it, which is good. Okay?
But if you want to learn yung essence ng Theta Healing, find a teacher, take a course, okay? And um, doon mo siya maintindihan and doon mo unti-unti makita yung change doon sa life mo. Yeah. Yan. Kaya nga 'di ba nung binasa ko yung mga yung book nung basic saka nung advanced, 'di ba? Sabi ko, Miss Rona, bakit sa book ganito? Pero tas sasabihin mo sa akin, kasi ganito yan, ganito yan. Tapos pag in-analyze ko siya, mas pinadali nung course yung buhay ko. Kasi Yeah. yung mga ibang practice nung nasa book na Theta Healing, pag tinik mo sa course, malalaman mo yung pinaka mas efficient way of doing it. Yes, shortcut Yeah. sometimes, no? Easiest way. Mm-mm. Yun yung something Mm. na Mm-mm. tinuturo din namin if ever. Kasi ako reader din ako And eh. yes, and yung experience kasi pag alam nyo guys, pag nag-take kayo ng Theta Healing na course, aside from malalaman nyo talaga kung ano yung course, meron pa kayong free digging kasi ilang digging session yan. Ilan yun, 'di Di ba? ba? Ilan yun, Oo, grabe tapos yun. may mga activations plus yung experience mo kasi you will experience Theta Healing and at the same time you'll experience it with your classmates. Hmm. Yun yung Yeah. masarap. Yun yung masarap kasi interaction siya. Although meron din nag-enroll sa Mm, akin na one-on-one lang kami. Pero syempre iba yung mm, pinapagdig ko sa kanya para level din sila ng ganon. mm, So, mm, yun yung isang maganda rin pag nagtitik ng Theta Healing. I'm talking about Theta Healing kasi Theta Healer ako, Theta Healing instructor ako. Ang numerologist mm, lang ako natutuwa kasi dati noon, pupunta lang ako sa kakilala ko, magpapabasa lang ako mm, ng numero. Hindi ko alam na nag-take ako sa'yo mm, ng course. Ganito pala in-depth yan. Madami palang pasikot-sikot yan. Tapos maraming computation, mga ganyan. Sabi ko, oh my God. Kaya pala, and I'm also a fan of that kasi I have plenty of Indian national na mga friend. And I tell you, nagpapa-numerology sila whenever merong event sa buhay nila, meron silang gagawin. Kaya pala sabi ko, bakit kailangan nilang magganon? So, naintindihan ko siya nung nag-take ako ng numerology course sa AJ. Sabi ko, okay. So, you will know kung etong year na to, anong month, anong something, anong ganito, ano ba yung life path ko, ano ba yung tatahakin ko. Alam mo yun yung something na ganun. Of course, not written in stone sa sinasabi mo kasi we have free will. Part of that is choosing what will benefit at us. Pero depende pa rin sa belief mo pa rin, di ba? Depende pa rin sa mm. paniniwala mo. Kasi your belief shapes your reality eh. Yun yung na ano ko eh. So, ayan yung ating last questions. And then, for the viewers out there who wanted to reach out to you, where can they contact you? Paano nila makokontak ikaw? Kasi maraming mga viewers na mga nasa Pilipinas, sa ibang bansa. So how they can reach you? If ever they wanted to do tarot or numerology or theta healing, Pwede nila ako hanapin sa Facebook, AJ Tarot Reading in Numerology. Yung logo ko doon is yung owl na Oo. purple. Yan, that's me. Same din sa Instagram. Search nyo lang yun. AJ Tarot Reading in Numerology. Makikita niya rin ako doon. At the same time, hindi ko alam kung alam to ng marami. Pero ako lang siguro yung reader na pag hindi nag-resonate yung reading, may 100% money back kayo. No questions asked. I-refund ko agad yun sa inyo. O ayaw nyo namang kunin, dinodonate ko siya sa charity. Mm-mm. Mm-mm. So far, so good. Hindi ko pa naman nagagamit yung terms and conditions na yun. Yan. Good. Very So, good. uh, another, para lang may security kayo kasi pinaghirapan niyo yung gagamitin Pera. for reading. And very good yan. As in very good yan. So far, natutuwa ako kasi most of the reading naman nagkakatotoo and Al- alam mo yung huli mong reading sa akin, pagka-read mo sa akin nun, pagkasabi mo sa akin ng bagay na yun, sabi ko, hindi ko mahanap sa utak ko, sa current situation sa current na nangyayari, kung paano siya mangyayari. Okay? okay. Kaya nag-move, kaya nag-move on na ako or I'm in the process of moving on from it. Tapos nagulat ako, bigla siyang nangyari. Hindi ko lang sasabihin guys sa video na to kung ano yun. Pero gulat na gulat ako na nangyari siya. Okay. So, sabi ko, okay. So,
Kasi 'di ba nung unang beses mo ako ni-scan, nung in-scan mo ako, 90% nun nangyari. Yung iba, iniba ko. Kasi Okay. they're negative. Okay, Oo. they're not positive. Okay. So ito naman, sabi ko, dahil ito nangyari, ngayon, looking forward na ako doon sa mga susunod pang mangyayari. Kaya guys, kaya guys, kung ano, kung i-recommend ko talaga si Miss Roda. Okay. I recommend Miss Roda. Hindi dahil teacher ko siya, kasi kung nakikita nyo kami, hindi ko alam kung pinapanood nyo kami sa TikTok. Okay. Yung circle namin is small. Mm. Yung circle Very namin is small. small. Pero, yes, very small. Pero, group kami ng mga um, experienced practitioner na. And somehow, na-try na namin yung isa't isa Mhm. sa kanya-kanyang specialty. Di ba? Tapos may evidence na. Pero, kung gusto niyo ng mga nakakagulat na reading, yung mga, hindi niyo mahanap sa utak niyo paano mangyari yung paano magmamanifest sa life. Yan. Doon, doon kasi kayo masyashock eh. Kasi minsan yung reading, akala mo hindi nag-make sense. Tapos biglang magmamanifest. Tapos biglang ayun na ayun. Mm, hmm. Yeah. Yan. Galing si Miss Roda. Worth it. Or Kaya, when kaya gray yung hair niyan, full of wisdom yan. ganun ba? Ano, ganito yun, when we say reading, when Theta Healer, when I do reading, kasi before, nung hindi ako marunong mag-Theta Healing, Mhm. bata pa ako, nagpa-palm read ako, wala nagturo sa akin. Ang ginagamit kong cards, yung cards ng mga pangpusoy, yun ang mga ginagamit kong Mhm. cards. Tapos nakakabasa Mhm. ako, pero all of a sudden, I asked God to remove it kasi parang hindi normal sa akin. Hindi normal na parang pag nakita ko yung tao, pag tinignan ko yung palad, parang nagre-register sa akin, ano yung mga, ayoko ng gano'n, ayoko ng gano'n. So, nung natuto ako Mhm. mag-data, we were taught how to read, how to scan a person in the most loving way with good intentions. Kasi when you scan and read the person with good intentions, lahat yan lalabas. Lahat ng mga pangit lalabas. Pero ang maganda, pag nakikita mo yung pangit na yun, meron siyang solusyon na ibibigay din sa'yo Mhm. para yun ang sasabihin mo dun sa tao. So yun yung Mhm. natutunan ko sa Theta nung natuto akong mag-read. Kasi ang number one tinuturo namin sa Theta is to develop your intuitive abilities. That's all of your clairvoyance, clairsentience, lahat ng mga clair something na mga pag-feel, pagtingin, mga third eye, lahat yan tinuturo namin in the most loving way and easiest way. So Mhm. yun. Thank you very much for joining me, AJ. And it's a pleasure kasi ilang beses ko na siyang niyaya yata. Parang hindi kami matuloy-tuloy. And then, kaya sabi ko sa kanya, this time, yayayain kita kasi sinabi mo Mhm. nagkatotoo yung, yung sinabi ko. Pero actually, nung ginagawa natin yun, wala talaga, as in scanning lang talaga ako. Kasi hindi ko maakalain na mangyayari doon. Basta ako kung ano yung nakikita ko, I spit it out. Ganun yung ginagawa ko. So, sometimes, the least you expect, yun yung mas nangyayari. And sometimes, kapag Mhm. may reader na nagsabi sa inyong ganito, Mhm. and you don't like it, change it. Because you can change it. Yes, yes. Tatandaan niyo, free will is king. Yes, change Kaya-kaya it. niyo yan. Change it. Kung nahihirapan kayo, magparid kayo sa amin, tapos ituro namin sa inyo kung paano. Kung Oo. paano yung steps. Kasi actionable steps yung binibigay ng grading yun. I will Mm-mm. change this. Paano yung ganyan, 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 yan. Yeah. Mm, So any yan. any message for the viewers before we go, AJ? Good luck sa journey nyo. Yun lang yung siguro message na masasabi ko. And habang nilalakad nyo yung journey nyo, along the way, kung meron mga challenges, have faith. That's very important. Okay? Don't lose your faith. Yun lang. Okay, Mm. that's a good message. And for all the viewers out there who Mm. wanted to explore their spiritual side, because all of us have spiritual side in it, you're free to do it. You deserve it, and you're worthy doing it without anything na magdadaan ka sa paghihirap. And explore life because we are here to play and enjoy the life na binigay sa atin, and you're always Mm. free. So thank you Mm. very much for everyone for watching us, and
manood pa kayo ng mga upcoming events and upcoming podcast. Thank you very much to all the viewers Mm. out there. Thank you. Right.